Magandang araw sa inyo lahat mga kaibigan, mga kapatid. Ipagpapatuloy po natin yung ating pag-aaral patungkol sa The Holy One Part 3 na po. The Holy One Part 3. Dito sa Part 3, ang subtopic natin ay The Holy One of God. Ito po yung aking outline. Meron akong tatlong parts. Sa Part 1, pinag-usapan natin yung The Holy One. Sa Part 2, last week na pag-usapan natin yung The Holy One of Israel. And then dito sa Part 3, pang last part na po ito, The Holy One of God. Sa Part 1 and Part 2, napag-usapan natin doon sa mga kaibigan natin na hindi pa napapanood yung Part 1 and Part 2, ay dito pinapakita sa Part 1 and Part 2 na yung The Holy One and the Holy One of Israel is none other than the Lord Jesus Christ. And obviously, na yung Part 3, the Holy One of God is also the Lord Jesus Christ na ating pag-aaralan mamaya. Marami pong salamat dun sa mga kaibigan, kapatiran, mga kamag-anak at mga kasama ko sa trabaho sa SLTI at SLSI na patuloy na sumusubaybay, walang sawang nanonood ng aking mga videos. At gayon din sa mga followers na sana makareact din kayo. Salamat din sa mga react, syempre, sa Facebook and also dun sa YouTube. Dun sa mga kaibigan ko sa Facebook, kung hindi pa kayo nakaka-follow, sana maka-follow kayo. I-click nyo yung follow para updated kayo sa aking bagong post. And also dun sa YouTube, kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, please subscribe and click the notification bell para updated din kayo sa bago kong upload sa YouTube. Maraming salamat. The Holy One Part 3. Ang subtopic natin ay The Holy One of God. Itong phrase na The Holy One of God, lumitaw lamang ito 2 beses sa New Testament. Pero isang senaryo lang ito. Itong nakalagay na verses dito is Mark chapter 1, verse 23 and 24, and also dun sa Book of Luke. Pero bago natin pag-usapan na itong The Holy One of God, pag-usapan muna natin yung nais kong ituloy, yung kulang pa kasi yung aking message doon sa part 2. Okay? Yung The Holy One of Israel. Itong The Holy One part 2, subtopic The Holy One of Israel, kulang pa yung aking naipaliwanag dito. May 2 bersikulo sa Isaiah chapter 17 verse 7 to 8. At nais kong i-expound pa itong Isaiah 17 verse 7 to 8 na tumutukoy sa The Holy One of Israel bago tayo tumungo doon sa The Holy One of God. Paalala po sa ating mga kaibigan, mga kapatiran, itong susunod na babanggitin ko patungkol sa mga images. Ibig sabihin ng images, yung mga rebulto, na marami tayong mga kaibigan, mga Katoliko, at hindi lang mga Katoliko, marami mga religions na may mga images sila, meron silang idols. So, kung kayo sumasampalataya, naniniwala sa mga images, pasintabi na po na itong mensaheng ito ay hindi para ma-open kayo, hindi ito para sa inyo. Ito ay para dun sa mga mananampalataya ng Panginoong Hesukristo. Okay? Kung ma-open kayo, kung feeling nyo na na-open kayo, huwag nyo na lang panoorin. Basahin ko yung Isaiah 17 verse 8, yung verse sa ibaba. Ang sabi, "And he shall not look to the altars, the work of his hands, neither shall respect that which his fingers have made, either the groves or the images." So, pag-uusapan natin yung images. Meron akong dating video, lumang video, 3 years ago na ito, na ang title ay Christians, Christianity, and Religions, Part 3. Tungkol dun sa mother and child worship. Dito sa picture na ito ay 7 halimbawa nung mga bansa, okay, na mga lugar kung saan meron silang mother and child worship. Dun sa mga nanonood, sana tingnan nyo maigi o sana tingnan nyo sa malaking screen para makita nyo na maigi. Yung unang mother and child worship dun sa bandang kaliwa. Yung picture na malaking mother dito is si Semiramis at saka si Nimrod yung karga niya, yung anak niya. Yung sumunod na grupo ng pictures, 6 ito. Yung 3 sa taas, 3 sa ilalim. Unahin natin yung 3 sa taas from left to right. Ito ay si Indrani and child sa India. Tapos sumunod Isis and Horus sa Egypt. And then si Maria at si Baby Jesus sa Rome. Tapos sa ibaba naman si Namu and Enki sa Sumeria. Sumunod Shimu, Asia. Chinese siguro ito pero hindi na nabanggit yung baby rito. And then yung panguli sa dulong-dulo, Devaki and Krishna sa India rin. Hindi ko na masyadong i-elaborate ito. Ilalagay ko na lang
yung link sa description sa ibaba ng YouTube. Christians, Christianity and Religions Part 3. Marami pang mga bansa na sumasamba sa ganitong sistema ng images kay Mother and Child Worship. Ang tanong ay bakit merong ganitong similarities sa ibang religions, yung ganitong klaseng pagsamba? It means na merong isang klaseng espiritu yung nagmamanipulate sa kanila para gawin nila itong pagsambang ganito. Ang sabi dun sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4, "In whom the God of this world has blinded the minds of them which believe not." Sa versikulong ito ay yung the God of this world is referring to Satan, small God, na meron siyang control sa buong mundo, kaya siya tinatawag na God of this world sa lahat ng klase ng institusyon dito sa buong mundo at ganun din sa religion. Balik tayo dito sa the Holy One of Israel. Basahin ko yung verse sa itaas, Isaiah 17 verse 7. "At that day shall a man look to his maker, and his eyes shall have respect, the Holy One of Israel." Yung sinasabing at that day is referring to day of judgment, judgment day, na yung isang tao ay haharap siya sa kanyang Creator, the Holy One of Israel. Marami na rin akong video na tungkol sa mga judgments, at ang tinutukoy na that day dito is the Great White Throne Judgment. Ito yon, itong bidyong ito na ang title ay Who Sits on the Great White Throne, na ito in-upload ko 5 months ago, pero in-extract ko din to sa aking dating video na rin. Ang title ng bidyong ito ay The Two Resurrections and the Two Judgments Part 4, and then nabanggit ko rin to dun sa isa pang video na ang title ay The 5 Judgments Part 3. Lalagay ko na lang yung link sa description sa ibaba ng YouTube. Ito yung mga taong hindi nagsisi ng kasalanan. Ito yung mga tao na sasabihin sa kanila yung kasalanan nila at sila ay mapupunta sa lake of fire. Yung question dito, who sits on the great white throne? Nandito na-emphasize ko na iisang person lang yung nakaupo sa great white throne. And then yung verse na nakalagay, Revelation 20 verse 11, "And I saw a great white throne and him that sat on it." Kung kaya, isa lang yung trono at isa lang yung person na tinutukoy, him that sat on it. And that is the only one, that is the Holy One of God. Balik tayo dito sa Isaiah 17 verse 8, yung verse sa ibaba. Ang sabi dyan, "And he shall not look to the altars, the work of his hands, neither shall respect that which is his fingers have made." Yung isang tao, siya ay nasa Great White Throne Judgment at hindi na siya titingin sa ibang altar, and hindi na siya titingin sa iba pang images. Bakit? Sa time na ito, wala na yung heaven and earth. Natunaw na lahat ng mga materials, lahat ng elements sa universe. Okay, na napaliwanag ko na rin sa ibang video ko na kanina pa sila titingin, di ba? So pinapakita rito na meron lang kasing isang tunay na buhay na Diyos at maraming mga Diyos-Diyosan. At yung mga Diyos-Diyosan na yun, natunaw na. Kung kaya, hindi na sila titingin doon kasi wala na at nakaharap sila sa isang tunay na Diyos doon sa Great White Throne nakaupo. Dito na tayo sa part 3, the Holy One of God. Sabi dito sa Mark chapter 1 verse 23 and 24, "And there was in their synagogue a man with an unclean spirit, and he cried out, saying, Let us alone, what have we to do with thee, thou Jesus of Nazareth? Art thou come to destroy us? I know thee who thou art, the Holy One of God." Dito naman sa Luke chapter 4 verse 33 and 34, isang senaryo lang to, parehas din. And sabi rito, "And in the synagogue there was a man which had a spirit of an unclean devil, and cried out with a loud voice, saying, Let us alone, what have we to do with thee, thou Jesus of Nazareth? Art thou come to destroy us? I know thee who thou art, the Holy One of God." Dahil sa isang senaryo lang to, halos magkapareho sila. Ang nagkaiba ng kaunti dyan, yung sabi,
unclean spirit, dito naman unclean devil. Yung preceding verses dito, ang Panginoon pumunta sa Capernaum, okay? At pumunta siya dun sa synagogue at nagturo siya sa araw ng Sabat. So dito sa synagogue, merong isang taong sinasapian ng masamang espiritu at sumigaw ng malakas. In short, ang sinabi ng masamang espiritu sa kanya, okay, yung taong sinasapian, kilala ka namin, ikaw yung isang banal ng Diyos. Maraming tao na religious pa pero hindi nila kilala si Jesus bilang Kristo. Hindi nila kinikilala si Jesus bilang Diyos anak. Yan nakakalungkot. Buti pa yung Diablo, alam, obviously kilala siya. Kasi si Jesus bilang Diyos, siya yung takapaglalang at kilala ng mga espiritu, ng mga evil spirit kung sino yung naglalang sa kanila. And then, sabi dun sa Luke chapter 4 verse 35, and Jesus rebuked him, saying, hold thy peace, and come out of him. And when the devil had thrown him in the midst, he came out of him and hurt him not. Sabi dun sa verse 34 ng evil spirit, art thou come to destroy us? Nabanggit us kasi marami silang nakasapi doon sa isang taong yon. Maraming evil spirit yung nasa katawan ng taong to na pinalis ang Panginoon. Dito yung sinasabi sa verse 35 na when the devil had thrown him. Kumbaga rito ay nagkikisay yung lalaki. At nung pagkatapos siya magkikisay, saka umalis yung mga evil spirit sa katawan niya. At naging normal na yung tao. At hindi na ginalaw yung tao. Ang sabi rito, and hurt him not. And lastly, yung sinabi ng Panginoong Jesus dun sa evil spirit. Ang sabi niya, hold thy peace and come out of him. Okay, pinatahimik niya yung evil spirit. Kasi yung evil spirit, sinabi, I know thee who thou art, the Holy One of God. Na totoo yun. Okay, dun sa mga naunang parts na pinag-aaralan natin. He is the Holy One and the Holy One of Israel. Kung kaya, hinold yung peace, pinatahimik ng Panginoon kasi hindi pa panahon para ipakilala si Kristo bilang Diyos. Hindi pa kasi nagaganap yung katubusan, okay, na si Kristo ay namatay na pako sa krus at muling nabuhay. Saka lang yan nahayag nung nangyari na yon at ipinaalam sa mga apostol at naisulat sa banal na kasulatan. Yan lang po mga kaibigan, mga kapatid. Maraming pong salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli sa panibagong topic natin pag-uusapan. Pagpalain tayo ng ating Panginoon.